Why si Allison hindi na-allow? Canadian, we were telling them kanina na to get her on board, to put her on board, pero hindi daw. Ba't ito? Yung daughter ng friend ko na-allow. Maha-high blood ka talaga, grabe, di ba? Lalong-lalo na kapag merong maiiwan na isa sa mga kasama niyong magta-travel sana sa ibang country such as Japan. So, parang nakakalungkot kasi sayang yung pera. Lalong-lalo na kapag pwedeng ma-offload yung kasama nyo dahil sa wrong decision or miscommunication o kaya incompetency ng isang staff sa airport. Look, we're here in Japan now and my friend got into Japan with a temporary passport ng US. Why si Allison hindi na-allow? Canadian, we were telling them kanina na to get her on board, to put her on board, pero hindi daw. Ba't ito? Yung daughter ng friend ko na-allow. Okay, we'll just call you when you get back. Ito yung nasa caption ni Small Laude. My daughter got left behind because of Pal's wrong decision. It ruined our family vacation and it caused us so much stress. Allison was in tears leaving the airport going back to the house. The check-in manager said they called the Japanese embassy that my daughter's Canadian temporary passport will not be allowed entry into Japan, but learned she did not call at all. We found out later it's allowed. So, PAL should be responsible with their decisions. Ayan. So, kung ikaw din na inaakala mo na yung sinabi sa'yo ng staff na hindi pwede, yun pala na-discover yun na pwede, so anong gagawin mo? Siyempre magre-reklamo ka, di ba? Before we continue, follow me muna sa Instagram account, Story of Anthony. Ang isa pang na-observe ko sa statement ni Small Laude is that yung claim na yung tumawag yung check-in counter staff doon sa resource person or another staff na hindi naman daw pala nangyari. So, isa na naman yon sa grounds for investigation sa staff nun. Kaya, for sure, no, iimbestigahan siya ng kanyang mga superiors kung paano nangyari yon. So, ang ending talaga, nadali ang isang passenger. And it happens to be na kasama ng isang vlogger na si Small Laude. Tapos, ang result din dito, nasayang yung pera, nasayang yung time, nasayang yung effort. Kaya, I'm not sure kung i-reimburse pa yung perang yon kasi nga, mukhang technically, parang in-offload agad siya, no? Na dahil lang sa miscommunication or kulang sa pag-verify o kaya personality issues ng check-in staff. At just a short update, nakapunta na doon sa Japan yung kasama nilang family member, no? After a series of verification, clarification, tapos investigation. Kaya malalagot talaga yung check-in staff na nagsabi na hindi daw pwede kasi ang dami daw eme-eme and hindi niya kinonfirm, hindi nag-assume talaga siya without verifying yung mga sinasabi ng resource person sa kanya. Kaya, ayun. Happy family na ulit sila Small Laude sa Japan. Ito na yung ating reaction. So, the possible reasons why I agree na there is a fault doon sa staff side, yung number one, miscommunication. Siguro pwedeng yung scenario is that baka sinabi ng resource, ng check-in staff na pwede, pero siguro yung pagka-deliver niya na pwede, hindi clear, so ang naintindihan ng check-in staff, hindi pwede. Kaya nag-assume siya na hindi talaga pwede yung temporary visa, yung mga ganun na eme-eme, kaya hindi acceptable sa Japanese embassy, yung mga ganun na eksena. Yun pala, pwede. So, ang isa din dito is hindi pa binerify yung sinabi ng source. Parang nag-assume na siya, nag-trust na siya sa resource person na yun na yun. So, yun yung dapat natin talaga na tandaan, no? Na kahit na sinabi ng resource person, tapos hindi tayo sure, huwag tayong maging complacent, huwag tayong mag-assume, mag-conclude na tama na. Parang mag-inquire ka pa rin, mag-clarify ka kung tama yung pandinig mo or tama yung naintindihan mo. Kasi malay mo, wrong pala yung pagkakaintindi mo. Kaya, ganun ang nangyari. Number two, siguro is yung pwedeng lack of experience
walang nag-a-assist sa kanya, baka bago pa lang siya, tapos hindi pa niya alam, hindi pa organized yung thoughts niya, yung routine doon sa check-in na workplace. Kaya siguro naguguluhan siya kung ano yung sasabihin niya, hindi siya sure, hindi siya confident sa mga sinasabi niya sa mga passengers. Kaya siguro ang resulta, wrong yung sinabi niya sa customer na it happens to be si Small Laude and Company. Kung ikaw din yung nasa position ni Small Laude, the best possible solution kapag naka-encounter ka ng staff na insistent na hindi pwede yung passport, i-verify nyo din, no? Parang there are two sides, no? The side A, side B, and the truth side, no? Siyempre, kapag magkasalungat kayo, i-verify mo din. Mag-ask ka sa ibang staff, tumawag kayo directly sa embassy, mga ganon, to confirm kung totoo nga ba yung sinasabi ng check-in staff. Para to determine if, kung meron mga rules pa ba na na-violate or whatever reasons, mga ganon. Para syempre, hindi masira ang bakasyon nyo. Yung second naman na possible solution dito is that dapat mas maaga kayo than the suggested hours before your flight. For example, 4 hours, dapat andun ka. Pwede mo namang gawing earlier, like 5 hours. Kasi kapag maka-encounter ka ng ganitong problema, sa check-in pa lang, may time ka para mag-clarify, tumawag kung sino yung pwede mong tawagan, and then you will take that word against sa sinabi ng staff is nagkaroon talaga ng problema. Yun yung advantage. Pero kasi kapag nagra-rush ka, late kang dumating, wala ka ng time. So ang ending, uuwi kang luhaan talaga. The third possible solution is always check your documents. The moment na bumili ka na ng ticket, nag-avail ka na ng mga visa requirements, i-check mo lahat, double check, and then i-check mo ulit, i-confirm mo ulit kung ano pa yung kulang. Ayun, tapos magtanong-tanong ka rin sa ibang mga tao kung ano pa yung possible na requirements na hihingin sa'yo. Kasi mahirap na kapag nandun ka sa airport tapos biglang hihingin ka ng ganitong klaseng documents tapos hindi, wala pala, no? So, ang ending, uuwi ka na namang luhaan. Di ba, naalala nyo yung isang vlog ko na na-offload yung pamangkin ko kasi hindi nila verify yung ticket niya na may layover doon sa Seattle. Walang transit visa. So, syempre, ang nangyari, na-offload talaga siya, hindi siya tinanggap kasi wala siyang mai-present na transit visa. So, yun yung isa sa mga example na dapat i-verify nyo yung mga binibiling tickets kasi hindi mo alam, baka may kailangan pa pala, yung mga ganyan. So, bago kayo sumabak, alam mo yun, magtanong-tanong muna, magpa-advise kung ano yung gagawin nyo para hindi rin kayo madali in the future. Pero syempre naman, yung case nila, Small Laude, it's all about sa staff naman, sa staff side na miscommunication talaga yung nangyari without verification. Ayan, miscommunication without verification. Mga ganun na Kaya lesson learned din, especially sa work, na kapag may na-receive tayong information, i-clarify or verify para hindi tayo mapasubo sa trabaho and hindi tayo grounds for suspension or termination, mga ganun. Kasi pinaghirapan natin yung trabaho tapos biglang magiging ganun na lang. So, alagaan natin ang trabaho natin and huwag tayong laging nagmamatigas. Basta mag-confirm. Kapag hindi ka sigurado, always verify or always confirm or always clarify, mga ganon. Okay? So, I hope may natutunan kayo dito sa video na ito, especially sa mga ganyang bagay kapag magta-travel ka. So, that's it guys. Happy New Year and sana magiging maaliwalas ang ating 2024.